ihanda ang mga puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 11, verses 2 to 6, and I read it for you. When John heard in prison what the Messiah was doing, he sent word by his disciples and said to him, "Are you the one who is to come, or are we to wait for another?" Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have good news brought to them. And blessed is anyone who takes no offense at me." Busy na po ba sa paghahanda para sa papalapit na Pasko? Ay sabit mo na ba mga parol, Christmas lights, nailabas mo na ba sa kahon ang iyong Christmas tree at napalamutian na ito ng iba't ibang makukulay na dekorasyon? Kumusta ang iyong paghahanda para sa nalalapit na Pasko? Marahil ang lahat ay abala. Gabi-gabi ng Christmas party, pagkakaroling, pero huwag po natin kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Kung bakit tayo naghahanda, bakit tayo nagpapakapagod at pinag-iisipang maigi kung ano ang ating ilalagay sa ating mesa, sa loob ng tahanan, at kung bakit tayo nagsisimbang gabi. Ang pinakapunod dulo at dahilan ay si Jesus, ang batang isinilang sa sabsaban ng unang Pasko. Tayo po'y naghahanda. At sa Ebanghelyo, sino ba ang kilala nating figura o larawan ng isang tamang paghahanda? Siya po'y si Juan Bautista. Ang paghahanda na ipinahayag ni Juan ay ang paghahanda ng puso, paghahanda ng buhay, paghahanda ng sarili. Kung mapakinggan po natin sa nakaraang mga Ebanghelyo, ang kanyang sigaw sa ilang, sa desyerto, magbagong buhay na. Repent, for the kingdom of God is at hand. Isang uri ng paghahanda na hindi external, bagkus ito ay pangloob. Marahil tayo ay nasisilaw sa mga kumukuti-kutita na ilaw, mga parol, Christmas lights, napakaliwanag ng ating mga tahanan. Kung nananatili na magmadilim ang ating kalooban, wala rin kwenta ang ating paghahanda. Kung tayo ay nag-aayos ng iba't ibang dekorasyon para masabing Pasko na at madama natin ang esensya ng Pasko, pero hindi natin inaayos ang ating pag-ugali, wala rin kwenta ang ating paghahanda, ang ating pag-aayos. Inihanda ni Juan ang mga tao sa paparating na Mesiyas sa pamagitan ng paghahanda sa kanilang mga puso. Nawa tayo rin, naanyayahan tayo ngayon na tingnan ang ating mga puso, maglaan ng espasyo, tanggalin kung ano ang mga malapit dito. Galit, hindi pagpapatawad, hindi pagkasukulang sa kapwa, o kung ano pa man, para makahanap ng isang espasyo ang ating Panginoong Hesus para doon siya isilang sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, habang kami po ay naghahanda para sa nalalapit na Pasko, mayanda nawa namin mahalaga ang aming mga puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-follow dito. Do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.